Si Justice Secretary Guevara po ay tumanggi doon po sa nomination sa kanya na mapabilang sa mga kandidato sa Supreme Court bilang Associate Justice ng Korte Suprema, mga kaibigan. At ito ho'y pangalawang nomination niya sa kanya. Hindi natin malaman kung bakit tumanggi itong si Justice Secretary Menardo Guevara sapagkat meron hong mga alimuom ho, may mga bali-balita na amin hong nasagap. Ito daw pong si Justice Secretary Menardo Guevara talagang ilalagay sa Korte Suprema. Meron yatang mababakante na isang pwesto diyan ng magriretirong mahistrado ng Korte Suprema. So ngayon, meron pong nag-nominate sa kanya itong retired pala na dating Sandigan Bayan Associate Justice na si Raul Victorino. Pero tinanggihan po ito ni Guevara. At ang balita nga po namin, bago pa ho siya maging nominado, katunayan, na-post ko sa Facebook ito, nagtatanong tayo, totoo ba na itong si Justice Secretary Guevara itatalaga bilang Associate Justice ng Korte Suprema? At alam nyo, masamang balita doon na nasagap namin, bali-balita, ito daw pong si Ike Losada, Harry Roque ang papalit kay Guevara. Yan o ang nabalitaan natin. Pero ngayon, tumanggi po itong si Guevara na siya mapabilang sa mga nominee para po sa mababakanting posisyon bilang Associate Justice ng Korte Suprema, mga kaibigan. Pero may paliwanag siya sa kanyang pagtanggi. Alam niyo yung si Raul Victorino, yung nag-nominate sa kanya, naku po, mga kaibigan, ang sama ng record nun. Yun nasa bulsa ng mayayaman yun mga kaibigan Lalo kay Lucio Tan. Ito hoy, wala pa sa pwesto, hindi pa nagiging Sandigan Bayan Justice ito. Lagi naming nakakasalumuha nung araw yan dyan sa Intercon, sa coffee shop doon, sa jeepney coffee shop ng Intercon. Nung araw, mga kaibigan. Pero ito, naging naging kalihim ito o sekretary ng Commission on Appointments sa Senado, mga kaibigan. Alam nyo na, yung mga pwestong kanyang pinanggalingan, merong mga dyan mga anomalya, mga kaibigan. Lalo na nung napunta siya ng Sandigan Bayan, di natin alam kung gaano karaming kaso na areglo ron. Ang sabi rito ni Guevara, your nomination has again once opened a path for me to pursue this dream. And this may very well be my last chance to go for it. Considering the new rules on appointment to the Supreme Court. Ayan, it is unfortunate, however, that this opportunity has come at a time when my services as Secretary of the Department of Justice are most needed. Yon, mas kailangan daw pala siya sa Department of Justice. Dahil sa ang bansa daw ay nahaharap sa huge and unprecedented crisis, especially during these troubled times, that law and order must be preserved and maintained. Mga kaibigan, ayan po, sabi, tinanggihan.
Ewan ko kung dahil ito dun sa, sinasabi niya, ibang dahilan eh. Pero kilala ho namin, maraming nakakakilala dyan. Ang katunayan eh, may criminal records yun eh. Yung si Victorino, mga kaibigan, yung nag-nominate kay Guevara. O alam na alam yan ni Kwan eh, nung pulis na nag-retire sa serbisyo, si Abner Apuang, mga kaibigan. Kasi ang balita ko noon, aarestuhin ni Apuang yan eh. Ang dami lang mga malalaking tao na ika nga nag-pressure sa kanya para hindi matuloy ang pag-aresto diyan kay Raul Victorino na naging ano pa, justice pa ng Sandigan Bayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Takip ng issue. Lahat ng issue ginagamit. Desperado na eh, mga kaibigan eh. Walang mapatunayan eh. Itong administrasyon, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na kailangan natin ang gobyerno. Pero ngayon, nakita ninyo, gaano kalaki na ang bilang ng mga ng mga positive ngayon, pasyente. Ang balita, puno na lahat ang ospital na naman. Nalagpasan na yung 40,000 na prediction ng University of the Philippines. Mga kaibigan, yung ginawang study ng University of the Philippines na tumutugma sa sinasabi ni Dr. Tony Liachon, yung sinibak nila sa IATF dahil nagsalita ito na sinosuppress, itinatago yung pong katotohanan tungkol sa sa COVID. At saka walang ginagawa, walang sense of urgency yung gobyerno, mga kaibigan. Ayan na. Sumabog na. Magsi-50 mil na pala ngayon. Mga kaibigan. Tapos nung bago matapos yung Mayo ba yun, nakarambuan? Di ba kinongratulate agad ni Roque yung pong sarili nila? Congratulations daw. Dahil hindi raw umabot sa 40,000 yung pong yung bilang na sinasabi ng University of the Philippines. Pero anong petsa lang tayo ngayon? Sa isla ngayon. Mga kaibigan, ilang araw pa lang, wala pang 1 linggo. Ayan na. Mahigit na, magpi-50,000 na. At ang masama, mga kaibigan, walang napapagaling dito sa Pilipinas. Kumpara mo, kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, katulad halimbawa ng Singapore. Sa Singapore, halos magkapantay ang level ng positive o COVID-19 cases. Mga kaibigan. Pero ang napagaling nila, mahigit 40 mil. Magkapareho tayo halos ng hindi magkalayo yung bilang ng COVID cases sa Singapore at saka dito. Pero sa kanila ang gumaling, 40,000 mahigit. Mahigit tayong 40,000 eh. Ngayon, mga kaibigan, ang kaso ng COVID ngayon, malapit na papunta na sa 50 mil. Pero yung napagaling nila ron,
mahigit 40,000. Nakita ninyo? Ang namatay, ilan lang? Oh. Sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Mga kaibigan, mamaya, meron tayong babasahin na isa. Ito, magugulat kayo. Si Ramon Ang, yung presidente ng San Miguel Corporation. Iba ang sinasabi niya. Mga kaibigan, sa ginagawa, sa nangyayari ngayon, dito sa pandemya. Mga kaibigan, kayo ba may nakita? Ano ba ginawa ng gobyerno na? Para masawata, masugpo, yan pong COVID-19 dito sa Pilipinas. Aber, anong ginawa? Mga kaibigan, dito ba ang laki ng pondong nawala? Nakakita ba kayo sa karsada na may namigay naman lamang ng ang gobyerno ng face mask? Meron ba? Nakatikim ba kayo ng libreng face mask mula sa gobyerno? Wala. Mga kaibigan. Wala man lang nagsasagawa ng sanitation eh. Ano ba tawag doon? Yung nagbobomba? Ha? Mga kaibigan, di ba, nung bago pa ito, bago pa lang, sabi ko nga sa inyo, 1 buwan at kalahati kong inuukil-kil sa programa natin, ang panawagan sa gobyerno na gumawa na ng desisyon para ipagsasara na ang mga dapat isara. Gumawa na ng hakbang. Sapagkat dapat nagbase na tayo sa mga resulta na ng pangyayari sa ibang mga bansa. Yun na yung barometro mo eh. Di ba? Sinara eskwela, magsara na kayo ng eskwela. Huwag na nating antayin na may mga bata ang madamay dyan. Oh, mga kaibigan. Pero hindi, inabot yun ng 1 buwan at kalahati hanggang sa nung March 15 tsaka o 14 lamang sila nagdeklara ng lockdown. Oh, sinong may kasalanan? Gabi-gabi yun. Sinasabi natin sa radyo yun. Mga kaibigan, lahat ng dapat gawin, hindi naman galing sa akin eh. Galing saan yun? Galing sa pagbabase natin sa mga pangyayari. Tayo, laging sintido kumun lang tayo eh. Oh, hindi mo kailangan maging highfalutin eh. Sintido kumun lang eh. Katulad nito. Nagluwag sila. Ano sabi natin? Bakit nyo luluwagan? Hindi naman bumababa yung bilang. Pataas ng pataas yung bilang. Bakit ka magluluwag? Ang katwiran nila ngayon eh. Yun daw, kailangan daw talaga mabuksan yung negosyo. Ani mo, negosyo, wala rin yan. Wala rin mangyayari dyan. Dahil ang tao, hindi rin naman kikita eh. Di ba? Katunayan, lumabas ka. Pumunta ka sa mga restaurant. Tingnan mo kung katulad ng dati. Wala na eh. Oh. Sino nag-utos magluwag? Di ba sila? Sino nag-utos maghigpit? Di ba sila rin? At ngayon, sinasabi ni Harry Roque, mga kaibigan, baka raw, pag hindi pa, nabawasan, babalik na naman tayo sa ECQ. Yun lang ang alam nilang gawin eh. Magdeklara, mga kaibigan. Pero, anong ginagawa nyo? Maliban doon. Wala. At mamaya, magugulat kayo dun sa sulat na yun. Hindi sulat, artikulo ito, hindi ko naman nabasa sa periodiko eh. Nabasa natin online sa isang inauguration ito. Merong inauguration na nando doon si Ramon Ang. Ito yata facility na ginawa laban dyan sa COVID-19. Oh.
proyekto nila, ibig sabihin. Mga kaibigan. Pero may mga kasama silang nagsusulat. Di ba? Nagpo-post sa social media. Alam nyo ngayon, hindi ka naman pwede magpa-cover ng media ngayon, di ba? Bibihira yung coverage ngayon. Ang nakatutok ang media ngayon sa mga, yung mga kaso na ganyan, di ba? Inapapaulat sa na mga krimen, yan. Pero yung mga ganyan, mga pagtitipon, bawal kasi ang social gathering, di ba? Mga kaibigan. Kaya sila na lang ang gumagawa ng istorya nila. Mamaya ho niyan, sa ikalawang bahagi ng ating programa natin, babasahin yan. Ito lang ang masama. Itong investigasyon nga po sa ABS-CBN, pantakip lang yan eh. Kasi nga, wala. Diversionary yan. Para hindi makita ng tao yung tunay na kalagayan, pati na sa pananakop ng inchik dito sa ating bansa. Para malibang tayo, mailihis ang usapan. Siyempre nga naman, pag natakot ka na magsalita, dahil dun sa anti-terror bill, mga kaibigan, hindi mo na mapag-uusapan ang mga malalaking issue. Ano ba malaking issue? Dalawa malaking issue. Yung China, unang-una. Hindi lang alam ng publikong pangkaraniwan yan, lalo na yung mga hindi nagso-social media. Di ba? Na kung ano na yung tumataas na tensyon sa karagatan na kung saan nandun yung mga teritoryo natin na sinakop ng China. Mga kaibigan. Hindi nalalaman ng publiko yan. Pero mapapanood mo yan. Mababasa mo yan sa mga lumalabas na balita sa ibang bansa, galing sa ibang bansa ang mga balita. Kasi nakatutok tayo dito sa mga COVID na yan. Tsaka, alam nyo, yan ang pinakamalaking problema natin ngayon, yung China. Masahol pa sa COVID yan. At kaya nga siguro hindi pinagtutuunan ng pagpapahalaga ang pagsugpo dyan sa COVID-19, mga kaibigan, dito sa ating bansa, para hindi mahalata ng tao. Kung nasa ang estado na ang masamang lagay ng Pilipinas dahil po sa mga inchik, itong China. Isipin ninyo yan. Pinalilitaw pa Ayun, yung mga pogo, kunyari may umalis na pogo. Pero hindi ho yun ang balita natin. Kung totoong may umalis, merong bumalik dito. Merong mga ibang nagtatayo. Patuloy ang pagtatayo. Yan lang kasi noon, tagal ng bukas Alam nyo ba yun? Nabalitaan ko, kinumusta ko. Kumusta kasino? Walang tao masyado. Wala raw talaga. O konti na lang ang tao. Isipin ninyo. Kaya kahit naluwagan mo pa, wala rin Malugi pa lalo Lalong malulugi yung isang negosyo. Halimbawa, restaurant ng negosyo mo. Ayun halimbawa, restaurant ng negosyo mo, hindi ba? Nagbukas ka ngayon. Tapos hindi naman pala kikita yung restaurant mo dahil walang customer na gaano. Kung may pumasok man, halimbawa, nakasampung customer ka, kikitain mo ba yung ginastos mo sa kuryente at saka sa empleyado mo? Kikitain mo ba yun, yung pagod mo? Mababalik ba yung pinuhunan mo? Wala. Kaya sayang lang. Kung ako tatanungin ninyo, total, ayaw naman nilang Ayaw nila ng may mga pupuna sa mga ginagawa nila. Manonood na lang kami. Forever na gawin nyo hanggang 2022. Ako mas gusto ko yan Bakit? Tahimik Di ba?
Mababagot ka nga lang sa bahay. Oh. Kaya kailangan gawin mong busy yung sarili mo. Magtanim-tanim ka. Oh, kami, nagtatanim-tanim kami. Oh, kung ano-ano, di ba? At least, kung may bibiling ka man, konti na lang, pansahog na lang, may gulay ka na. Mga kaibigan. Oh, gawin mong busy ang sarili mo. Kasi mababagot ka. Oh. Pero mas gusto ko na ito kaysa yung ang daming kriminal. Di ba? Kaya baliwala yan, terrorist bill ninyo. Saan nyo gagamitin niya? Wala namang gulo. Di ba? Wala naman ang gugulo eh. Saan nyo gagamitin? Doon sa hindi nang gugulo. Oh. Iyon po eh. Puro diversionary tactic. Kumbaga sa basketball ito, puro dribble lang ginagawa eh. Mga kaibigan, hindi makashoot eh. Wala tayong na-shoot na bola rito eh. Oh. Ngayon, ito na ho yung mga resulta ngayon, hindi ho ba? Di ba nung nakaraan linggo lang, pumapalakpak si Roque, akala mo, ang kalaban natin UP. Ang kalaban natin COVID. Nagsisisigaw siya na nanalo daw sila. Nanalo sila ibig niya sabihin, sila sa gobyerno ang nanalo, mga kaibigan, laban sa UP. Bakit? Kasi daw, hindi umabot sa 40,000. Yung pong, prediction. Alinsunod sa prediction ng UP na 40,000 aabot bago matapos ang buwan ng Mayo o hanggang katapusan ng Mayo. O kaya, sinabi niya, uulitin pa natin ito. Every month, uulitin natin to. Congratulations. Nanunuya pa eh. Tinutuya niya pa yung mga taga-UP. Ano nangyari ngayon, mga kaibigan? Hindi lang nagkatotoo. Sapagkat, hindi nga katapusan yung kanilang statistika. Baka itong statistic na lumabas ngayon na gano'n na ba karami? Yung sinasabi ho. Ito hanapin ko lang Ang sinasabing bilang ngayon ng may sakit po dito na coronavirus, 44,254, tama ba? 44,000. Hindi kaya nung Mayo, sinupress muna nila. Pagkatapos, ngayon nila nilabas yung totoo. Pwedeng ganon. O pwedeng, hindi pa rin ito totoo. Mga kaibigan, pinalipas lang nila para hindi sila mapahiya sa UP. Kasi binabalaan na sila dahil ang sabi nga ni Dr. Tony Liachon, wala silang sense of urgency. Ibig sabihin, baliwala. Di ba? Hindi urgent para sa kanila. Tingnan ninyo Ang kaso ng coronavirus, as of July 5 pa pala ito kahapon. Ngayong araw, nadagdagan na ito. Mga kaibigan, asan yun? 46,000 na tayo 333. Nasaan ang Singapore? Meron ba dyan? Etong konti lang nadagdag sa Singapore. Isipin ninyo sa Singapore, as of yesterday, itong pagbabasihan ko muna yung kahapon, kasi nadagdagan na ito yung 44,800 kahapon. Ang namatay doon, 26. Alam niyo kung ilan ang gumaling? 40,117. Di ibig sabihin 4,000 lang. 4,000 lang ang kaso ang natitira nilang kaso. Mga kaibigan, di ba? Tayo,
44,000 kahapon, 254. Ang namatay, 1,297 na. At ang nakarecover lang, 11,000. Sipin ninyo yan. Ha? 11,942. Isipin ninyo. Ang laki ng discrepancy. Ibig sabihin ito, 30,000 mahigit. Ha? 3,000 pa mahigit ang may sakit dito. Ha? Na hindi gumagaling. Mga kaibigan. 31,000. Kumpara sa Singapore. Ang nakarecover sa Singapore, 40,117. Hindi ba? Ba't ganun? Dahil walang ginagawa ang ating gobyerno. Yun nga hindi natin malaman kung talagang sinasadya yan. Pero ang pera, wala, hindi ba? Walang, ang daming pondo. Ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, lalo sa Middle East, ang daming dumadaing, di ba? Na hindi naman talaga sila natulungan. Dito lang nangyari yun sa gobyerno ng Pilipinas. Nakatakot-takot ang pondong inutang, pagkatapos wala hong naitulong. Kung meron man, konti lang yun eh. Hindi lang yung bilang, pati yung halaga. Kung talagang tulong ang gagawin mo, katulad sa Japan, di ba? Lahat yan, meron yan. Hindi isa, hindi isang beses. Tuloy-tuloy yan. Continuous. Mga kaibigan, dito hanggang second lang, di pa makarating Tapos ilan lang yung binigyan nawala na yung pera, hindi ma-account. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ultimo face mask. Wala silang nabigyan. Hindi katulad sa ibang bansa, naglalakad ka sa karsada, may makikita ka. Namimigay ng face mask. Walang ganung nagawa gobyerno natin Totoo lahat ang sinasabi ni Dr. Liachon at saka ng UP. Bakit totoo sinasabi nila? Yun ang tanong. May pag-aaral Ito wala Mga kaibigan Wala tayong nakikita, di ba? Ang sabi nga ni Dr. Tony Liachon, sinusuppress niya yung pong information. Hindi ipinagtatapat. Yung programa, walang programa. Kasi nakapunta na sila sa iba't ibang lugar nung kasama pa siya sa IATF at nasabihan na siya ng mga doktor, ng mga nababahala sa mga nangyayari. At yun nga, sabi nga niya ngayon ang mga ospital puno na. Patunayan yung Chinese General Hospital, meron na silang advisory na hindi na sila tatanggap muna ng pasyente dahil umaapaw na yung ospital nila. Kaya ang panawagan ngayon, ihanda ninyo ang inyong mga mahal sa buhay dito sa NCR. Dahil ang mga ospital ay umaabot na sa full capacity. Huli daw po itong nangyari noong late March. At naulit ngayon, mga kaibigan. Ano ba talaga? Hindi natin na maintindihan ito siguro, lalo na kung una nating i-address dito talaga yung pagpapalayas sa mga inchik. Ang balita natin, may nakakapasok Hindi nga natin maintindihan kung may diferensya sa ulo itong immigration. Alam niyo, sabi ng immigration, bawal daw umalis
ang turista. Ha? Ang sino man na magtuturista sa ibang bansa, bawal daw umalis. Eh kung matinong tao yan, kung may utak yan, mga kaibigan, kailangan niya bang sabihin yun? Bakit to? Eh kahit hindi mo sabihin yun wala namang aalis para magturista sa ibang bansa Bakit? Hindi rin papapasukin Ano tawag mo ron? Gago? Ha? Ano ba, magtuturista ako papuntang Japan? Pupunta ba ako ron? Ba't ako pupunta ron Bawal nga pumunta. Kukuha ka pa lang ng visa rito, hindi ka nabibigyan Pupunta ka pa. Ano ba ito? May mga sira na ba ulo nitong mga taong ito? Mga kaibigan, bawal pa raw umalis ng bansa pag turista. Ha? Sino nga tatanggap sa'yo? Mga kaibigan, yun nga ewan ko kung naiuwi na rito yung mga kababayan natin na stranded yung mga patay, yung mga namatay sa Saudi, mga kaibigan na hindi maiuwi yung bangkay dito sa Pilipinas hanggang ngayon. Wala nang balita ron, di ba? Binigyan lang tayo ng ilang araw na napalugit doon. Ito, meron sinasabi si Charlie Fry Kasi sabi nga ho ni Dr. Tony Liachon, meron, naulit yung nangyari nung March ngayon, na puno ang mga ospital, mga kaibigan. Umaapaw ang pasyente. Kaya, dapat nag-iingat ang buong pamilya ngayon, Kaya mas gusto ko, todo nyo na ECQ nyo na. Di ba? Hanggang 2022. Total, wala naman kayong gagawin, Mantakin ninyo yung MMDA, lahat ng pagkakapirahan, Sipin mo, nagpagawa ng barrier, mahigit 150 milyong piso gagasusin doon. Para doon sa dadaanan ng bus. Yung bus lane, nilagyan nila ng barrier yun. Sipin mo, ang gagasusin daw doon, paggawa noon, mahigit 100 million yata. Mahigit 150. Ganon. O mahigit pa. Paano kung pumalpak yun? Makikita mo, puro pagkakapirahan ang ginagawa dito Sipin mo, ilagay mo rin sa kaliwa, yung bus stop. Paano ngayon tatawid yung tao? Gagawa ka pa ng tawiran? Sus Mariosep na kalokohan. Di traffic yun, isang lane lang yun Pag guminto yung isa, hinto na lahat yung nasa likod mo. Di ba? Pag nagbaba ng pasahero yung isa, di hinto na lahat yung nasa likod nun. Siyempre, ito hindi na naman magtatagumpay, halatang-halata mo, di ba? Pag hindi nagtagumpay, ibabalik ba nila yung pera? Nawawaldasin nila dyan o winaldas nila dyan? Talagang mga taong ito. May pa-inspection pa rin nangyari, di ba? Nag-inspection yung mga congressman. Kaya doon lang lumabas si Danny Lim para umarte. Mga kaibigan. Hindi mo naman nababalitaan yan, di ba? May kukolekta yun Project na naman Basta may makukolektang project. Lulutang. General daw, Danilo Lim. Kudeta, mga kaibigan. Ito sabi ni Charlie Fry. Paano napuno nung March ang mga ospital? Wala pang 1K ang cases nun. Ibig sabihin, itinago talaga ang totoong bilang simula pa lamang. Yun na nga yun. Di ba? Mga kaibigan. Ganun na nga. Yun nga yung sinasabi ni Dr. Tony Liachon Yung hindi nire-report yung totoo.
itinatago ang datos, mga kaibigan. Kaya ano ho hindi natin maintindihan ito. Bakit ganun, hindi ba? Bakit? Ano ba balak nila? Paramihin talaga? Hanggang sa ma-justify yung perang nawawala. Ganun ba yun? Sus Mariose po. Bago tayo dumako sa ibang pag-uusapan natin, mga kaibigan, meron lang ho tayong babatiin, no? Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Binabati natin si Lourdes Sigua na nasa US of A. Pero ito'y matagal na hong, wala pa siya sa Amerika, nandito pa eh. Matagal na, meron na mahigit siguro 10 taon na sumusubaybay sa ating palatuntunan, no? Saan man tayo mapadpad na himpilan. Birthday ngayon ni Lourdes Sigua. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati rin po natin, mga kaibigan, si Vix B. Ang buhay daw nila sa Brampton, Canada ay hindi complete pag hindi tayo napanood at napapakinggan. Salamat po. Number 1 fan nyo kami, especially husband ko po, June Vargas. We salute to your courage. Salamat po. At binabati rin natin si Cesar Puno, nanonood from Kansas City, at ang kanyang may bahay na number 1 fan daw po natin. Pero ano pala, nakalimutan nating isabay ito Birthday din ho pala ng may bahay ni Mr. Cesar Puno ng Kansas City. Sa July 12 pa. Babatiin natin siya sa kanyang kaarawan. Kung tatama ng weekends yun, bago tumama yung weekends, atin siyang babatiin. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas.
kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit ang